Mi Amor Tales presents Twins After a Night with a Billionaire. Written by Emingard. Hey, Doc Pearl! May paparty si Doc Finn mamaya. Pupunta ka ba? Tanong ni Doc Esme kay Pearl. Marami akong pasyente at may nire-review akong isang case, kaya baka hindi ako makapunta. Nakangiti na tanggi niya rito. Hoy, grabe ka na talaga ka-workaholic day. Give yourself a break. Ano ka ba? Sasama ka sa akin mamaya, that's final. Hindi talaga pwede. E di sige, hindi ako makikipagpalit ng shift sa'yo, ikaw rin. Esme naman, binablockmail mo na naman ako eh. So, sasama ka na? Do I have a choice? Aniya saka inirapan ng kaibigan. Nope, pupuntahan kita mamaya rito, bye. Paalam nito sa kanya habang kumakaway. Napabuntong hininga na lang si Pearl. Nagtatrabaho siya bilang pediatrician sa Sunrise Valley Medical Center. Halos magtatatlong taon na rin siyang resident doctor doon. Hindi siya galing sa mayamang pamilya. Mabuti na lang at matalino siya, kaya nakapasa sa maraming scholarship. Kaya nakapagtapos siya ng pag-aaral at naging doktor. Pangarap niya talaga ang maging pediatrician. Mahilig kasi siya sa bata at naaawa siya sa mga batang nagkakasakit. Gusto niyang gamutin ang mga ito. Pero sa edad niya ngayon, wala pa siyang boyfriend. Naniniwala kasi siya sa kasabihang darating din ang para sa kanya. Kailangan niya lang talaga maghintay. Alas 8 ng gabi ang out ni Pearl. Tamang-tama naman at dumating na si Esme para sunduin siya. Sabay na tayo magbihis. May damit pang party ka ba? Tanong ni Esme. Hindi ako mahilig sa ganyan. Jeans at blouse lang meron ako. Nahihiya niyang sagot. God, Pearl! Ano na bang taon ngayon? Dinaig ka pa ng alaga kong pusa. Mahiligin sa fashion. Wala naman kasi ako pinupuntahang party. Aanhin ko mga ganyang damit. Ewan ko talaga sa'yo. But don't worry. May mga damit akong bago. Ibibigay ko na lang sa'yo ang babagay na damit sa'yo. Let's rock and roll tonight! Sigaw ni Esme. Shh! Ang ingay mo naman. Akong bahala sa'yo ngayon, Pearl. Sigurado akong luluhod ang sinumang lalaki na makakakita sa'yo. Napailing na lang siya sa sinabi ng kaibigan. Ngunit tinotoo nga nito ang sinabi. Halos hindi na niya makilala ang kanyang sarili. Isang black long dress na may slit sa kaliwang bahagi, kaya kitang-kita ang kaniyang maputing balat. Tube at backless ang damit niya, kaya medyo uncomfortable siya sa suot. 2.5 inches ang kanyang suot na heels. Bun style ang buhok niya, na nag-iwan lang ng ilang hibla sa gilid ng kaniyang muka. Simple lang ang makeup ni Pearl, pero litaw na litaw ang ganda niya. Muntik niya pang hindi makilala ang kanyang sarili. Pak na pak ka, girl! Ano ba maging kasing ganda mo? Biro nito habang tinitingnan ang refleksyon niya sa salamin. Ay sus, pahambol ka lang. Kita mo nga't ang ganda-ganda mo rin. Tara na nga, mag-boy hunting tayo. I'm sure maraming lalaking inimbita si Doc Finn. Hinila na siya ng kaibigan palabas ng kanilang tinutuluyang apartment. Samantala ay bored na si Nicholas sa party ng pinsang si Finn. He's an introvert. Hindi siya mahilig sa mga party. Nasa The Grand Horizon Hotel sila na pagmamay-ari ng pinsan niyang si Finn. Hi, lover boy. Alone? Malanding tanong ng isang babaeng lumapit sa kanya. Isn't it obvious? May inis sa boses niyang sagot. Oh, ang init naman ang ulo mo. Pero gusto mo bang painitin pa kita ngayong gabi? I'm not interested. Back off. Malamig niyang tugon. Sungit, diyan ka na nga. Mataring nitong sabi sabay talikod. Napabuntong hininga na lang siya. Tinungga niya ang kopita na may lamang alak. Aalis din siya maya-maya. Isa ang pamilya niya, ang pamilya Leopardo, sa pinakamayamang angkan sa Pilipinas. Business management ang kinuha niyang kurso dahil siya ang magmamana ng isa sa mga kumpanya ng kaniyang ama, ang Leopardo Real Estate Company. Pero ang talagang gusto niya ay ang maging isang magaling na painter. Sa susunod na linggo ay aalis na siya papuntang Russia para tapusin ang kursong Fine Arts. And something was bothering him too. Dahil ang sabi ng mga magulang niya ay may binabalak na ang mga itong ipakasal sa kanya. Kaya mas naging porsigido siyang umalis ng bansa. Akmang aalis na si Nicholas nang may mahagip ang kanyang mga mata. Napatitig siya sa babaeng kapapasok pa lamang sa venue. Parang may magnet ang mga mata niya, kaya hindi niya maihiwalay ang paningin sa babae. Damn, she's hot like hell. Bulong niya habang nakatitig dito. Napainom tuloy siya sa kanyang baso.
Nagsisimula na ang party habang siya naman ay hindi hinihiwalayan ng tingin ng babae. Marami-rami na rin siyang nainom at mukhang tipsy na rin ang babaeng tinitingnan niya. Nakita niyang panay ang bigay ng kaibigan nito ng alak. Kaya nang tumayo ito at nagpunta ng banyo, ay agad niya itong sinundan. Hi, may I know your name, Miss Gorgeous? Nakangiti niyang tanong sa babae paglabas ito mula sa banyo. Oh, me? I don't know my name. Oh my gosh. Sabi nito sabay tawa. You want to go with me? May hotel room ako rito. Let's make ourselves comfortable. Sure, let's go. Kanina pa ako nainitan dito. Okay, I'm yours tonight, Miss Gorgeous. Nakangiti na sabi ni Nicholas at agad na hinawakan ang kamay ng babae. Pagdating sa hotel room, hindi na nakapagpigil pa si Nicholas at agad na sinakop ang labi ng dalaga. Umungol ito at tinugon ang bawat halik niya. Nawala siya sa tamang wisyo. Hindi siya mahilig mag-take advantage, pero iba ang mahika ng babaeng kasama niya ngayon. God, hindi pa ako naging uhaw sa babae, ngayon lang. And it's all because of you, Miss Gorgeous. Bulong niya habang naiinitan na rin. I'm yours. Yes, you're mine, Miss Gorgeous. I will make you happy tonight. Yeah. Tugon nito na parang inaantok. Muli niya itong hinalikan sa labi. Napapaungol naman ito. Hanggang sa wala na ni isang saplot na natira sa kanilang katawan. Hindi nagtagal ay nag-isa ang kanilang katawan. Nagulat si Nicholas nang malamang virgin pa ang kaniig. She's mine. Bulong ng utak niya. Nakatulog silang dalawa pagkatapos ng nangyari at dahil na rin sa kalasingan. Samantala ay nagising si Pearl ng madaling araw. Nahihilo siya at parang binugbog ang buo niyang katawan. Halos manlaki ang mga mata niya dahil sa katabing lalaki. Oh my goodness! Isinuko ko ang bataan ko? Pabulong niyang tanong sa sarili. Mas dumoble pa ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makilala ang lalaking nakaniig niya. Grabe naman to sa kamalasan, no? Ang lalaking nakakuha ng pagkababae ko. Anak ng may-ari ng hospital na pinagtatrabahuhan ko. Ano bang kagagahang ginawa ko? Mabilis siyang bumangon at nagbihis agad. Kahit masakit ang katawan ay wala siyang pakialam. Ang mahalaga, makaalis agad siya sa lugar na yon. Hindi pwedeng makita pa siya ng lalaki. Hindi naman siya siguro nito nakilala. Nakahinga siya ng maluwag nang makaalis siya ng matiwasay sa hotel. Kinabukasan, parang wala sa sarili si Pearl. Iniisip pa rin niya ang nangyari sa kanila ng lalaki. Hoy Pearl, kanina ka pa tulala dyan. Ano bang nangyari sa'yo? At saka, bakit ba bigla ka nalang nawala kagabi sa party? Saan ka nagpunta? Sunod-sunod na tanong ni Esme sa kanya. Ha? Anong sabi mo? Wow ha, kanina pa ako nagsasalita rito pero lumilipad yung isip mo. Saan ka ba kasi nagpunta kagabi? Sumakit kasi ang ulo ko kaya naghanap muna ako ng pwede kong mahigaan. At sa storage ako napadpad. Hindi ko namalayan, nakatulog na pala ako ron. Pagsisinungaling niya. Ganun ba? So, makikipagpalit ka ba sa akin ng shift? Sa umaga ka na at sa gabi na ako. Esme, wag na muna. Baka sa susunod na buwan na lang ako magpapalit ng shift. Ay, akala ko pa naman at ka maasing sa umaga. Nagbago yata ang isip mo. Wala lang. Nag-iwas siya ng tingin dito. Nakita niyang nagkibit-balikat na lang si Esme. Makalipas ang 3 araw ay hindi pa rin mawala sa utak ni Pearl ang nangyari sa kanila ni Nicholas Leopardo. Kaya parati siyang lutang at wala sa sarili. Habang nagbabasa ng chart, ay narinig niya ang mga nurse na nag-uusap. Alam mo bang tuloy na ang flight ni Sir Nicholas papuntang Russia? Doon na yata siya. Saka balita ko kasamang fiancé niya. Sabi ng isang nurse. Bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. May fiancé na palang lalaki. Mukhang one-night stand lang talaga ang nangyari sa kanila. Kaya kailangan na niyang kalimutan ng binata. Sa kabilang banda naman ay nakarating na si Nicholas sa bansang Russia. Na-delay ng 2 araw ang flight niya dahil hinanap niya pa ang babaeng nakanig niya. Pero wala, hindi niya ito nakita. Nang tanungin naman niya ang pinsan niya ay hindi raw nito kilala ang babaeng dinidescribe niya. Eksakto naman na under maintenance sa mga CCTV sa hotel nung gabing yun. Kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras. Well, kung ikaw nakatadhana sa akin, magkikita pa rin tayo. Bulong ni Nicholas sa sarili. Wala siyang kasama pagdating niya sa Russia.
Muli ay naalala niya ang usapan nila ng kanyang ama. Nicholas, may napili na kaming babae para sa'yo. Gusto namin makasigurado ng mami mo na mag-aasawa ka. Pahayag ng kanyang amang si Rustam. What? Dad naman, may sarili na akong isip. Ako ang magpapakasal at mag-aasawa. Bakit kayo mamimili na mapapangasawa ko? Iho, we want what's best for you. No, hindi ako papayag. Kung hindi ako ang pipili na mapapangasawa ko, hindi na ako babalik rito sa Pilipinas para pamahalaan ang kumpanya. I won't be your puppet. Matigas niyang sabi. Nicholas! Kung gusto niyo ako mamahala sa kumpanya, hayaan niyo ako mamili ng babae mapapangasawa ko. Hindi ako magpapakasal sa babaeng hindi ko mahal. Fine. Pagkatapos mo makagraduate sa kursong gusto mo, bumalik ka agad dito at maghanap ka ng babae mapapangasawa mo. We need an heir from you, Nicholas. I know, Dad. Sabi niya bago tinalikuran ng ama. Muli ay napabuntong hininga siya. Sana sa pagbabalik niya sa Pilipinas ay makita niya ang babaeng nakaniig. Hindi niya ito makakalimutan. Naging busy si Nicholas sa university na pinapasukan. Yun ang pangarap niya, ang hilig niya. Kaya naman saglit na nawala sa kanyang isipan ang babaeng nagpapagulo ng sistema niya. Ilang buwan na rin siya sa Russia nang humabol ang babaeng ipapakasal sana ng mga magulang sa kanya. Sinabi niya ritong hindi niya ito magugustuhan dahil may gusto na siyang iba. Mabuti na lang at tinigilan siya nito. Isang buwan na mahigit mula nang isuko ni Pearl ang kanyang pagkababae. Pero hanggang ngayon, nasa isipan niya pa rin ang nangyari. Bakit pa ayaw niyang mawala sa isipan ko? Kainis naman oh. Bulong niya sa sarili. Wala pa siyang pasyente kaya nasa doctor's quarter muna siya. God, please lang po. Hayaan niyo naman makalimutan ko na si Nicholas. Hindi ako makakausad nito kapag parati ko siyang naaalala. Bumuntong hininga siya at umidlip saglit. Nagising si Pearl nang bigla na lang siyang makaramdam ng pangangasim ng sikmura. Nagpunta siya ng banyo at sumuka roon. Nangihina siyang napaupo sa toilet bowl. Ano bang nakain ko kagabi? Bakit bigla na lang akong sumuka? Tanong niya sa sarili. Inayos niya ang kanyang sarili. Nang makalabas ng banyo, ay napatitig siya sa nakasabit na kalendaryo. Bigla siyang binundol ng kaba. Teka lang, lagpas 1 linggo na akong delayed sa buwan ng dalaw ko. Hindi kaya... Hindi pwede. I can't be pregnant. Natampal niyang noo. Sandali siyang natulala at parang wala sa sarili nang makapagdesisyon siya. Nagpunta siya sa klinik ng kasamahang doktor na isang OB-GYN at nanghingi ng pregnancy test kit. Mabuti na lang at hindi ito nagtanong kung sino ang gagamit ng PT. Umalis agad siya at bumalik sa doctor's quarter. Kabadong-kabado si Pearl na pumasok sa banyo at mas lalo siyang kinabahan sa magiging resulta ng PT niya. Gusto niya magkaroon ng anak pero hindi sa ganong sitwasyon. Pagkatapos niyang gumamit ng PT ay lumabas siya ng banyo at hinintay ang resulta. God, please, wag po muna ngayon. I don't want to complicate things po. Mahina niyang panalangin. Idinilat niya ang mga mata at tiningnan ang 2 pregnancy test na nasa kamay niya. Both are positive. Oh my God! This can't be real! Hindi niya napigilang umiyak. Nang mahimasmasan si Pearl ay hinawakan niya ang impis pa niyang tiyan. Kung ito ang plano mo para sa akin, tatanggapin ko na maluwag sa puso ko. I will raise, love, and protect my child. Please God, guide me always. Nakapikit niyang panalangin sa Panginoon. After 4 years. Wow! Parang kailan lang nung umalis ako ng Pilipinas. Ngayon nakabalik na ulit ako. Welcome back, Nicholas! Bati ni Nicholas sa sarili. Sa wakas ay natupad na niya ang kaniyang pangarap, ang maging isang magaling na pintor. At ngayon ay tutuparin naman niya ang kahilingan ng kaniyang ama. Ang pamahalaan, ang Leopardo Real Estate Company. Sir, hatid ko na po ba kayo sa kondo nyo? O sa mansyon po kayo dederecho? Tanong ni Mang Ramon sa kanya. Sa mansyon na lang po muna ako. Okay, sir. Tinulungan niya si Mang Ramon na ipasok sa sasakyan ng mga gamit niya. Makalipas ang mahigit 1 oras ay nakarating na rin sila sa kanilang bahay. I'm home, Mommy! Sigaw niya nang makita ang ina. Oh my God, Iho! You're here! Agad siyang niyakap ng ina. Yes, Mommy. Sa wakas nakabalik na rin ako. Wala kang kasamang girlfriend?
Ma'am, kakarating ko lang. Yan agad ang itatanong niyo sa akin? Akala ko kasi may kasama kang babae. Tapos may apo na pala ako. Hindi mo lang sinasabi. Biro ni Mariam Leopardo, ang mami niya. Ma'am, hindi po ako playboy. Saka, I have someone special in my heart. A woman? Ma'am naman. Alangan namang man. Siyempre po babae. Natawa ang mami niya. Ayos lang naman sa amin ng daddy mo kung bakla ka. Just tell us, iho. Hindi ka naman namin tatakwil bilang anak. Mommy? Nanlalaki ang mga matang saway niya sa ina. Mas lalo lang itong tumawa ng malakas. Ikaw naman, hindi ka mabiro. O siya, maayos ng silid mo. Pumasok ka na muna at magpahinga. Alam kong pagod ka. Salamat, Mommy. Hinalikan niya muna sa pisngi ang ina bago nagtungo sa silid. Nahiga agad siya sa kanyang kama at napatitig sa puting kisame. Magkikita pa ba tayo? Sana single ka pa para maging akin ka. Bulong ni Nicolas sa sarili bago ipinikit ang mga mata. Samantala ay napuno ng pag-aalala ang mukha ni Pearl nang maramdamang mainit ang katawan ng anak. Diyos ko, taas ng lagnat mo, Onyx. Sabi niya. Hinawakan niya rin ang katawan ni Opal at mainit din ito. Mukhang kailangan ko na kayong dalhin sa ospital. I'll just call your ninang Esme para matulungan tayo. Sabi niya at dali-daling tinawagan ang numero ng kaibigan. O Pearl, napatawag ka. Tanong ni Esme nang sagutin nito ang tawag. Kailangan ko ang tulong mo. Mataas ang lagnat ni na Onyx at Opal. Kailangan nilang madala sa ospital. What? Okay, magpapadala ako ng ambulance dyan. Just relax and stay calm, Pearl. Susubukan ko. You're a doctor, Pearl. Act like one. Pero ina rin ako at mga anak ko ang may sakit. How can I relax? Malakas na napabuntong hininga si Esme sa kabilang linya. Alam ko, pero hindi makakatulong kung magpapanik ka. O siya, maghanda ka na. Papunta na dyan ang ambulance. Thank you. Yun lang ang tanging nasabi ni Pearl sa kaibigan. Makalipas nga ang ilang sandali, ay nakarating na sila sa Sunrise Valley Medical Center. Si Esme ang tumingin sa mga anak niya. Alam niyang kaya naman niyang gamutin ang mga bata, pero ewan niya ba? Pagdating sa mga anak niya, ay wala siyang tiwala sa judgments niya. Kaya mas maigi ng si Esme ang tumingin sa mga ito. Nakatulog sa upuan si Pearl dahil na rin sa sobrang pagod. Mahinang tapik sa balikat ang nagpagising sa kanya. Esme, ang mga anak ko. Agad niyang tanong sa kaibigan. Nasa private room na sila, doon ka na magpahinga. Sagot ni Esme. Anong nangyari? Bakit mataas ang lagnat nila? Nagka-flu lang sila. Uso yan ngayon lalo na sa mga bata. Mabuti na lang at ayos lang ang platelets nila. May bakterya nga lang ang dugo dahil nagkaroon nga sila ng flu. Diyos ko, saan naman kaya nila nakuha ang sakit? Don't worry, doktor ang nanay nila, kaya madali lang silang gagaling. Nginitian niya ang kaibigan. Maraming salamat. Alam mo namang pagdating sa kambal, nalilimutan kong doktor ako. Wala yun, at saka mga inaanak ko sila, no? Niyakap niya si Esme at sabay na silang nagpunta sa private room ng kambal. Nang malaman niyang buntis siya, ay sinabi niya agad yun kay Esme. Ayaw niyang maglihim sa kaibigan. At nagpapasalamat siya dahil hindi siya nito hinusgahan. Bagkus, tinulungan siya nito habang buntis siya. Ngunit walang nakakaalam kung sino ang ama ng kambal. Ayaw niyang malaman ng mga ito at baka magkaroon ng issue. At yun ang iniiwasan ni Pearl. Ang madamay sa gulo ang mga anak. Mahirap din mag-claim ng kung ano-ano kung wala sa bansa ang ama ng mga bata. Isa pa, ayaw niya ng kahati sa mga bata. Kaya naman niyang suportahan ang mga ito, kaya hindi kailangan ng mga ito ng ama. Sa kabilang banda ay maagang nagising si Nicolas para mag-jogging. Pagkatapos mag-jogging, bumalik siya sa kanyang silid para maligo at magbihis nang tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan ni Finn, kaya sinagot niya kaagad ito. Yes, Finn. Napatawag ka. Sagot niya sa tawag ng pinsan. Grabe ka. Hindi mo man lang ako kamustahin. Anyways, gusto kitang imbitahan dito sa hospital. Kape tayo. At marami kang ikikwento sa akin. Nakauwi ka na pala at wala ka man lang paramdam. Nag-iba ka na ba ng profesyon ngayon? From a doctor and CEO to Marites? Bahala ka ikaw rin. May chichismis sana ako sa'yo. Hindi ako Marites na kagaya mo, but yeah, I will visit you. Nakangiti niyang sabi sa pinsan. That's great. See you, Nicolas, and welcome back. Masaya nitong sabi sa kanya mula sa kabilang linya. Thanks, Finn. Bye. Paalam ni Nicolas kay Finn. Agad siyang naligo at nagbihis.
Gusto niyang bisitahin ang pinsan. Mukhang marami silang pag-uusapan. Balak din niyang tanungin ulit si Finn tungkol sa babaeng nakaniig niya noon. Ngayon, desidido na siyang hanapin ito. Makikita din kita. May special someone. Nakangiti niyang bulong sa sarili. Nakarating na si Nicholas sa hospital. Pinindot niya ang open button ng elevator at pumasok. Nagulat siya nang makita sa loob ang dalawang bata. Isang babae at isang lalaki. Biglang binundol ng kaba ang puso niya. Titig na titig siya sa mga ito. They're his replica. Napatitig siya sa mga kamay ng mga ito na may bandage. Hey, saan kayo pupunta? Pasyente ba kayo rito? Tanong niya sa mga bata. Nagtinginan ang dalawang bata. Lumuhod si Nicholas para magpantay ang mga mukha nila. Nawawala po kami, sagot ng batang babae. We're just playing hide and seek tapos dito na po kami napunta, sagot naman ng batang lalaki. Where are your parents? Alam niyo kung saang floor kayo galing? We don't know, sabay na sagot ng mga ito. Kanina pa kayo rito? Bago lang po, sagot ng babae. Okay, sama muna kayo sa akin. Hanapin natin kung saang floor kayo. Thank you po. Nakangiting pasasalamat ng mga ito. Mabilis na tinawagan ni Nicholas si Finn na agad na sinagot ang tawag niya. Finn, I need your help. Nandito ako sa hospital pero may dalawang bata dito sa elevator at mga pasyente sila. What? Nasaan na kayo? Heading to your office. Hintayin mo kami dyan. Okay. Pinatay na niya ang tawag at muling tinitigan ang dalawang bata. Kids, how old are you? And what's your name? Tanong niya sa mga ito. We are 3 years old. I am Onyx. And this is my twin sister, Opal. Pakilala ng batang lalaki na Onyx pala ang pangalan. Para sa edad ng mga ito, ay matataas ang mga ito, kaya hindi siya nahirapang intindihin ang mga sinasabi. Hi, I'm Nicholas. Magaling na kayo magsalita sa edad niyo. Who are your parents? Magsasalita pa sana ang dalawa nang tumunog na ang elevator. Pareho niyang binuhat ang dalawang bata. Pasyente ang mga ito at hindi pwedeng mapagod. Hindi na siya kumatok pa sa office ni Finn at agad siyang pumasok habang buhat ang dalawang bata. Nicholas, sila ba mga batang nakita mo? Tanong ni Finn. Yeah, I need your help. Baka hinahanap na sila ng mga magulang nila. Hindi agad nakakilos si Finn. Tinitigan nitong mabuti ang dalawang bata. Nicholas, they have the same face as yours. Sigurado kang hindi mo sila anak? Tanong ni Finn. I don't know. Nagtaka rin ako na makita ko sila kanina. I saw myself in them. Kids, sino ang mama at papa niyo? Tanong ni Finn. Mama lang pong meron kami, wala po kaming papa. Sagot ni Onyx. Mabilis siyang nilapitan ni Finn at binatukan sa ulo sabay bulong. May nabuntis ka ba ha? I think they are yours. Holy crap. May naka one night stand ako nung party mo. Kaya nga nandito ako kasi gusto kong itanong kung sino siya. What? Siya rin ba yung hinahanap mo sa akin 4 years ago? Hindi mo naman sinabing hinahanap mo kasi may ginawa ka palang kabulastugan. Pero paano ko naman malalaman matagal na yun tapos lasing na lasing pa ako. Sasagot pa sana si Nicholas nang magring ang cellphone ni Finn. Mabilis nitong sinagot yun. Kids, dito kayo. Upo muna kayo. Next time, wag na kayo maglaro, okay? Bakit kasi nag-hide and seek kayo? Wala kayo sa bahay. Nasa hospital kayo at may sakit. Dapat nagpapagaling kayo, okay? Baling niya sa mga bata. But we're already okay na po. Sagot ni Onyx. You need more rest para tuluyan na kayong gumaling. At pinag-alala niyo ang mama niyo panigurado. Sorry po. Hingi ng paumanhin ng dalawa. Sa mama niyo dapat kayo humingi ng tawad at next time, wag niyo na itong gagawin ulit. Yes po. Good. Nicholas, hinahanap na sila ni Doc Esme. Papunta na siya rito. Pahayag ni Finn sa kanya. Siya ang ina ng mga bata? Nope, siya ang doktor ng mga bata. Oh, nasaan ang mama ng mga to? I suggest you run a DNA test with these kids, Nicholas. Hindi mo alam, baka mga anak mo mga yan. Mahinang bulong ni Finn sa kanya. Napatitig na naman siya sa dalawang bata na tahimik lang na nakaupo sa couch. Help me din. Pamilya natin ang may-ari nitong hospital. Kailangan walang makaalam na magpapa-DNA test kami ng mga bata. Ako na ang bahala dyan. Just leave it to me, okay?
Napalingon sila sa pinto nang pumasok ang isang babaeng doktor. Dr. Finn, ang mga bata? Tanong nito sa pinsan niya. Ninang Esme, we're here! Sigaw ng dalawang bata. Oh, there you are, kiddos. Kanina pa kayo hinahanap ni Ninang. Where have you been? Tanong ni Doc Esme sa mga bata. Bukas po kasi ang room namin. Then, wala na naman po kaming dextrose sa kamay kaya nakalabas kami. Saka nakita namin bumukas ang elevator. May lumabas na tao tapos pumasok kami. We want to play hide and seek. Eh Ninang, soas na. Mahabang paliwanag ni Opal. Hay nako, kayo talaga. Mabuti na lang at wala pang mama nyo. Kapag nalaman niyang ginawa nyo, lagot kayong dalawa. Ninang, isusumbong mo kami kay mama? Nagpapakyut na tanong ni Opal dito. Malakas na napabuntong hininga si Esme. Makakatanggi pa ba naman ako sa inyo? Huwag niyo nang ulitin to, okay? Okay po, Ninang. Let's go. Doc Finn, thank you sa pagtingin dito sa mga bata. Alis na kami. Paalam ni Esme. Okay, bantayan niyo mabuti ang mga bata. Mabuti na lang at nakita agad sila. I will, Doc. Pasensya na sa abala. Bye. Bye, thank you po. Kumaway ang kambal sa kanya. Halos sumitdo ang puso niya nang mapatitig sa dalawa. Finn, do it now. What? Do the DNA test. Sigurado niyang sabi sa pinsan. Okay, I will. Naikuyom niya ang kamao. Kapag napatunayan niyang siya ang ama ng mga bata, gagawin niyang lahat para makuha mga ito. So, bago ka pala umalis, may nangyari sa inyo ng babae. Ano ba ulit ang itsura niya? Tanong ni Finn sa kanya. She's beautiful, innocent and sexy. Nakuha niya ang atensyon ko. Lasing na rin siya, kaya inaya ko siya sa hotel room ko. Nakainom din ako ng gabing yun, pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang mukha niya. Nasapul ka nga ni Cupido, Nicolas. Hindi ka nakailag, but I will ask Doc Esme. Mukhang kilala niya ang ina ng kambal. Wag muna ngayon, pagkatapos na ng DNA test. Gusto ko may ebidensya agad ako kapag nagkita kami. I will make sure na makukuha ko sila. Sigurado ka bang nanay ng kambal ang babaeng nakanig mo noon? May dudang tanong ni Finn sa kanya. I'm hoping, Finn. Sana siya na nga. Seryoso niyang sabi. Sa kabilang banda ay katatapos lang ng shift ni Pearl, kaya agad siyang nagpunta sa hospital room ng mga anak. Esme, kumusta mga bata? Tanong niya sa kaibigan. Nakita niyang tulog ang mga bata. Umupo siya sa gilid ng kama ni Opal at marahang hinaplos ang buhok nito. Ayos lang naman. Saglit ko lang silang iniwan kanina dahil may kinuha lang ako. Sagot ni Esme. Pasensya ka na. Ang hirap talaga kapag wala si Yaya Chona. Pero babalik naman siguro agad siya. May emergency lang sa probinsya. Ano ka ba? Wala yun? Ani Esme. Anyway, how's their laboratory? Bumaba ng bacteria pero we will check their blood again tomorrow. Kakalagay ko lang ng dextrose sa kanila. Salamat, Esme, sa pagtingin sa mga anak ko, ha. Kung wala ka, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ay sus, ayos lang yun, ikaw talaga. Mga inaanak ko kaya yan. Kapag nagkaanak ka ng babae, ipapaasawa ko kay Onyx para magbalain na tayo. Biro ni Pearl sa kaibigan. Aga to, wala pa akong balak mag-asawa, no. Hindi ko pa nakikita ang forever ko. Magpabuntis ka na lang kaya. Nako, gagawin ko yan basta kasing gwapo at ganda nito mga inaanak ko. Nakangiti na wika ni Esme sa kanya. Nawala naman ang ngiti niya sa labi nang maalala kung gaano kagwapo ang ama ng kambal. Manang-mana nga ang mga ito rito. Magpapahinga ka na, Esme. Magpapahinga na rin ako. Sige, sa doctor's quarter muna ako. May 1 oras pa ako para matulog. Bye. Paalam ni Esme sa kanya. Tumango lang siya rito. Hinalikan niya muna ang mga anak bago natulog sa tabi ng mga ito. Kinabukasan, sa wakas ay maayos na ang lagi ng kambal. Wala nang lagnat ang mga ito at normal na ang results ng laboratories. Yay! Labas na kami! Sigaw ni Onyx. Makakapaglaro na ulit kami! Sigaw naman ni Opal. Yes, but please be careful, okay? Hindi pa kayo pwede mapagod. Kakagaling niyo lang sa sakit. Paalala niya sa mga anak. Yes po, Mama. Nakangiti na sagot ng mga ito. Good. Pearl, may kinuha kong yaya ng mga bata. Hindi na natin mahihintay si Yaya Chona. Sabi ni Esme. Tama ka. Pareho tayo may trabaho. Mabuti na nga lang at pumayag ang head na umaga hanggang hapon lang ang shift ko dito mga nakaraan eh.
Kaya nga, nasa bahay na si Trisha. Siya ang magiging yaya ng kambal. Pinangunahan na kita at alam kong abala ang utak mo. Thank you, Esme. You're my hero. Ay sus, nagdrama pa. Tara na nga. Nakangiti na sabi ni Esme sa kanya. Mabuti at 25% lang ng bill ang binayaran ni Pearl. 50% discount dahil doon siya nagtatrabaho. Plus may health card siya, kaya maliit na lang ang binayaran niya. Ilang sandali pa ay nakarating na nga sila sa bahay. Agad na inasikaso ni Pearl ang mga anak. Samantala ay 1 linggo na ang nakalilipas, simula nang mag-request ang DNA test si Nicholas. At lumabas na nga ang resulta. Ano, buksan ko na? Bagal eh. Sabi ni Finn sa kanya. Kinakabahan siya. Paano kung kamukha lang niya ang mga bata, pero hindi pala siyang ama? Hey, nakatulala ka na dyan. Ano bang problema mo? Ako na nga lang magbubukas niyan. Inagaw sa kanya ni Finn ang sobre na naglalaman ng DNA test result. Hoy, ako na. Ako na, baka pumuti na lang ang uwak. Hindi mo pa nababasa yan. Sagot nito. Hinayaan na lang niya si Finn at baka himatayin siya kapag naging negative ang resulta. Congratulations, Nicholas! Ikaw ang nga ng kambal. It's 99% positive. What? Talaga ba? Patingin nga. Agad niyang hinablot ang papel kay Finn. Hindi. It's a prank. Sabing positive nga. Sa'yo nga ang mga bata. Anak ko nga sila. Finn, tinanong mo na ba si Doc Esme tungkol sa ina ng kambal? Yep, and I have her address. Akin na. Pupuntahan ko agad sila. Gusto ko makilala ko ng mga anak ko. Sama ako. Okay, tara na. Mabilis ang bawat kilos nila. Kaya makalipas lang ang ilang minuto, ay nakarating na sila sa address ng ina ng kambal. Pinindot niya ang doorbell. Naghintay siya ng ilang saglit para pagbuksan sila. Sino po sila? Tanong ng babaeng nasa late 30s ang edad. Ako nga pala si Doc Finn. Head sa hospital na pinagtatrabahuhan ni Doc Esme. Pakilala ni Finn. May kailangan po kayo? O sana pwede ba kami pumasok? Si Ma'am Pearl lang pang nandito pero pasok po kayo. Nilakihan nito ang bukas ng gate. Thank you ha. Kilala ko rin niyang si Doc Pearl. May itatanong lang naman kami sa kanya. Sabi pa ni Finn. Pagpasok nila sa bahay ay agad nilang nakita ang kambal. Sir Nicholas, you're here po! Sigaw ni Opal. Agad niyang niyakap ang mga anak. Yeah, gusto ko kayong bisitahin. Kumusta kayo? Tanong ni Nicholas. Ayos lang po kami. Thank you po last time sa pagtulong niyo sa amin. It's okay, Opal. Mga anak, sino yan? Tanong ng boses ng isang babae. Agad na nag-angat siya ng tingin. Pareho silang nagulat nang makita ang isa't isa. Umawang talaga ang labi niya. Ikaw? Gulat niyang tanong. He thought that the mother of his twins was someone random. He had to admit that he had a few one-night stands before this woman caught his eyes. Siya ang unang nakabawi. Ito ang babaeng hinahanap niya 4 years ago. Anong ginagawa niyo rito? Nauutal nitong tanong. Doc Pearl? Ikaw ang mama ng kambal? Shock ding tanong ni Doc Finn sa babae. Yes, Doc. Bakit hindi ko alam? Wala ka sa bansa nung nagdadalang tao ako. Hindi ba't 1 taon ka sa Cambridge? Kaya hindi mo ako nakitang nagbuntis at nanganak. And they're mine, hindi ba? Seryoso niyang tanong dito. Ilang beses itong napalunok. Trisha, pakipasok muna mga bata sa silid nila. Utos ni Pearl sa yaya ng mga anak. Sige po, ma'am. Mama, we want to stay here. Sabi ni Opal. Opal, anak, usapang matatanda to. Tatawagin ko na lang kay mamaya, okay? Yes, mama. Very good, anak. Anito sa mga anak bago bumaling sa kanya. Kumaway naman sina Opal at Onyx sa kanya habang papalayo ang mga ito. Dahil wala na mga bata dito, let's talk about our kids. Seryoso niyang sabi nang wala na sa paningin niya ang mga bata. Paano mo nalamang anak mo nga sila? First, they have a huge resemblance to me. Second, I ran a DNA test. DNA test? Without my consent? Hindi na mahalaga kung may consent ka o wala. Ang gusto ko lang, marinig mula sa'yo na ako nga ng kambal. Malakas na tumikhim si Finn, nakatabi niya. Excuse me, sa labas lang ako.
I want to give you privacy to talk. Mamaya na lang ako makikimarites sa'yo, Nicholas. Paalam nito. Okay, salamat, Finn. Muli niyang tiningnan si Pearl. Mataray ang mukha nito habang nakatitig sa kanya. So, I will ask you again. The twins are mine, right? Hindi ba nagpa-DNA test ka na? Di alam mo na ang sagot dyan sa tanong mo. Taas kilay nitong sagot. Yeah, lumabas nga sa DNA test na ako ang ama ng kambal. Gusto ko lang na marinig mula sa'yo. Nanak natin sila. Ano ba talagang pinunta mo rito, Nicholas? Sabihin mo na sa akin. I want our kids, Pearl. Kukunin ko sila. Nanlaki ang mga mata nito nang sabihin niya yun. Hindi pwede, Nicholas. Mga anak ko sila. Akin lang ang mga anak ko. Saka walang nakakaalam na ikaw ang ama ng kambal. Kapag nalaman nilang ikaw ang ama ng mga anak ko, pag-uusapan ako sa ospital. Lalong-lalo na sina Onyx at Opal. Yun ang ayaw ko mangyari. Ang madamay ang mga anak ko. Hayaan mo na lang kami, Nicholas. Tahimik kaming namumuhay at isa pa, hindi kailangan ng mga anak ko ang ama. Mariin itong sabi sa kanya. Bakit pakikinggan mo ang sasabihin ng ibang tao? Alam mo, you're selfish. Hindi mo pinoprotektahan ang mga anak natin. Sarili mo ang pinoprotektahan mo dahil nabuntis ka, tama ba? Shut up! Wala kang alam tungkol sa akin, Nicholas. Siguro nga may nangyari sa ating dalawa nun. Lasing lang naman ako. Nadala sa tawag ng kamuntuhan. Pero kahit kailan hindi ko ikinahiya na nabuntis ako at nanganak na walang ama ang mga anak ko. How dare you judge me? Naihilamos ni Nicholas sa mga palad sa kanyang mukha. Look, I didn't judge you. Ang kapal na mukha mo. Tayong dalawang gumawa sa kambal. Tapos kung makapanghusga ka, wagas? Wawa, nakakahiya naman sa'yo na mag-isa kong inaruga ang kambal dahil nagpapakasarap ka sa ibang bansa. I'm sorry. Pero kung nalaman ko lang noon na nabuntis kita, edi sana hindi na ako umalis. Edi sana kasama mo ako habang pinagbubuntis mo ang mga anak natin. Pero wala. Nangyari na ang lahat at wala na tayong magagawa pa para ibalik ang nakaraan. Umalis ka na lang. Huwag mo na kaming guluhin ng mga anak ko. Total may asawa ka na naman, hindi ba? Ayokong tawaging anak sa labas sa mga bata. Nanlaki ang mga mata ni Nicholas sa sinabi nito. What? Asawa? FYI, Pearl. Wala akong girlfriend, fiancé o asawa. Kaya ba ayaw mo malaman ko na may anak tayo? Dahil akala mo may asawa na ako? Natatawa niyang tanong dito. Pinaningkitan naman siya nito ng mga mata. Well, narinig ko lang noon na kasama mo ang fiancé mo nang umalis ka sa bansa. Kaya ayoko madamay sa issues sina Opal at Onyx. Mali ka nang narinig, and you knew me. Paano naman kita hindi makikilala? Pamilya niyo ang may-ari ng hospital na pinagtatrabahuhan ko. Oo nga, siguro crush mo na ako noon, paano? Biro niya rito. Excuse me? Kahit ubod ka pa ng gwapo, wala akong gusto sa'yo. Inaamin mong gwapo ako? Hindi ito umimik at nag-iwas ang tingin, kaya malakas siyang tumawa. And by the way, hindi lang naman ang mga batang habol ko. Seryosong boses na sabi niya. Biglang napalingon sa kanya si Pearl. Nagtataka ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Gusto kita, Pearl. Akala ko makikita kita pagising ko ng gabing yan. Pero nawala ka na lang na parang bula. Bago ako umalis, hinanap muna kita. Pero parang ayaw ng panahon na makita kita noong mga panahon na yon. Hilaw na tumawa si Pearl. Kung gusto mo makabawi sa mga bata na lang siguro. Pero sa akin, huwag ka nang umasa. Masaya na ako kasama ang mga anak ko. I will pursue you, Pearl. And please believe me, wala pa akong babaeng nagustuhan na katulad ng pagkakagusto ko sa'yo. You're my special someone. Kaya hindi ako naghanap ng ibang babae sa Russia o kahit dito sa bansa. Dahil umaasa ako magkikita pa tayong dalawa. Nicholas, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong sayangin ang oras mo sa akin. Pumapahig na ako maging ama ka sa mga anak natin. Pero hanggang doon lang yun. As much as possible, ayoko lumabas ang balita na ikaw ang kanilang ama. Ayoko ng eskandalo. Kung gusto mong dalawin ang mga bata, sabihan mo lang ako. I will arrange the schedule. Seryoso na sabi ni Pearl. I don't give a damn about other people. Hindi ko ikakahiya o itatago ang mga anak ko. And I will make you mine, Pearl. I will pursue you. Bakit ba ang kulit mo? Dahil gusto nga kita. Teka, may boyfriend ka na ba kaya ganyan ka makatanggi sa akin? Wala. Ang hirap lang paniwalaan ng mga sinasabi mo eh. Obviously, sinasabi mo lang yan dahil sa mga bata. Pero
Huwag ka mag-alala. Hindi mo ako kailangang bulahin para bigyan kita ng karapatan sa bata. Bakit ba ayaw mong? Tumayo si Pearl bago pa siya matapos sa pagsasalita, kaya tumayo rin siya. Tama na ang usapang to. Bumalik ka na lang bukas. Kakausapin ko muna ang mga bata. Ipapaliwanag ko sa kanilang tungkol sa'yo. Fine. And tomorrow, I will court you at magiging ama na ako ni Opal at Onyx. Matiim niya itong tiningnan sa mga mata. Matapang naman siyang tiningnan ito. Bumaba ang mga mata niya sa mapupulang labi ni Pearl. Palagi niyang iniisip kung kailan niya ulit matitikman ang malambot nitong labi. Humakbang siya papalapit kay Pearl at hinapit ito sa baywang. Anong ginagawa mo? Nauutal nitong tanong. I miss you, Pearl. God, kung alam mo lang na ikaw ang palaging tumatakbo sa utak ko habang nasa Russia ako at nag-aaral. Ikaw lang babaeng nagpabaliw sa akin ng ganito. Ikaw lang. Hindi niya napigilan ang sarili at hinagkan sa labi si Pearl. Nanlaki ang mga mata nito. Pearl? Nagulat siya nang may tumawag sa pangalan ng dalaga. Ngunit mas nagulat si Nicholas nang itulak siya ni Pearl at biglang sampalin. Napaigit siya sa sakit. Pearl, anong nangyari? Tanong ng bagong dating na babae kay Pearl. Si Nicholas kasi. May dumapong ipis sa pisngi kaya pinatay ko. Nauutal nitong sagot. May ipis dito? Napatay mo ba? Oo, patay na. Oh, nasaan ang ipis? Wala na, sinipa ko na. Pagdadahilan ni Pearl. Nicholas, balik ka na lang bukas. Baling nito sa kanya. Yeah, at salamat para sa pagpatay ng ipis. Mabuti at hindi ako nakagat. Sarkastiko niyang sabi rito. Inirapan lang siya nito. Tumikhim si Pearl bago nagsalita. You're welcome. Tumango lang siya rito at mabilis na umalis. Shit, nakahalik nga ako. Pero parang namanhid naman yata ang pisngi ko sa sampal niya. Ang lakas. Bulong niya sa sarili. Inaya na niya si Finn na umalis. Tumango lang si Finn at nagkatinginan silang dalawa. Bakit namumuli ang pisngi mo? Sabay nilang tanong. Pareho pa silang tumawa. Nasampal ako. Sabay rin nilang sagot. Mga babae nga naman. Bakit ka nasampal? Anong ginawa mo? Tanong ni Finn sa kanya. I just kiss her. Ikaw, bakit ka nasampal? Napakamot ito sa ulo. I just kiss her too. Sabay silang natawa ng pinsan. Magpinsan nga tayo, sabi niya. Magkaibigan nga sila, sabi naman ni Finn. Pareho na lang silang tumahimik at bumalik na sa Sunrise Valley Medical Center. Sa kabilang banda ay pinuntahan ni Pearl sina Opal at Onyx sa silid ng mga ito. Mama! Nasaan na po si Sir Nicholas? Tanong ni Opal. Tricia, pakilutuan naman ng mga bata ng pancakes. Salamat. Utos niya sa yaya ng kambal. Sige po, ma'am. Salamat. Nang makalabas si Tricia ay agad siyang umupo sa kama ng mga anak. Mga anak, may sasabihin sa inyo si Mama. Makinig kayo, okay? Ano po yun, Mama? Tanong naman ni Onyx. Kasi ang daddy nyo, iniluwa na siya ng malaking shark, kaya nakabalik na siya rito sa atin. At saka gusto niya kayo makita. Talaga, Mama? Wala na sa tamin ng shark si daddy namin? Pwede na namin siyang makita? Tanong ni Opal. Yes, bukas babalik siya rito. Makikilala niyo na siya. Yay! May daddy na kami! May daddy na kami! Masaya nitong sigaw. Napangiti na lang siya dahil sa nakikitang kasiyahan sa mukha ng mga anak. Kinabukasan ay hinintay ni Pearl at ng kambal si Nicholas. Excited ang mga anak niyang makilala ang ama ng mga ito. Kaya nang tumunog ang doorbell, ay agad na tumayo ang dalawa sa sobrang saya. I told you to behave, didn't I? Paalala niya sa mga anak. Okay, Mama, sabi ni Opal at hindi na nag-ingay pa. Binuksan niya ang gate at pinapasok si Nicholas. Nasa sala na mga bata, hinihintay ka na nila. Imporma niya. Thank you. Nakangiti nitong sabi. Halata sa mukha nito ang excitement. Pagpasok nila ay agad na tumayo ang kambal. Onyx, Opal, siya ang daddy Nicholas niyo. And Nicholas, ang mga anak natin, sina Onyx at Opal. Pakilala niya sa mga ito. Agad na lumapit ang kambal kay Nicholas. Daddy? Ikaw palang daddy namin? Nice to meet you po! Sabi ni Opal at niyakap si Nicholas.
Yumakap na rin si Onyx dito. Hindi niya alam kung ano ang naging reaksyon ni Nicholas. Hindi ito nagsalita at tahimik lang na niyakap ang mga anak. Daddy, basa na po ang damit ko. Bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Opal dito. Nagulat siya sa sinabi ng anak. Si Nicholas, umiiyak? Hindi niya akalain na emosyonal palang lalaki. Pasensya na kayo mga anak kung umiyak si Daddy. I'm just so happy right now. Sabi nito. Ayos lang po ba kayo? Hindi ka po ba nakakain ng maayos sa loob ng tummy ng shark? Tanong ni Onyx. Ha? Paano naman ako napunta sa tummy ng shark? Nagtatakang tanong ni Nicholas. Muntik pa siyang tumawa ng malakas. Kasi sabi ni Mama, kaya wala kaming daddy kasi kinain ng shark. Nangingisda ka po ng bigla kang kainin ng malaking shark po, kaya hindi ka nakauwi sa amin. Kwento ni Opal. Oh, well, napatay ni daddy ang shark, kaya heto, nakalaya na ako. Malakas na tumawa si Pearl. Napalingon tuloy ang mag-ama sa kanya. Mama, may nakakatawa po ba? Tanong ni Onyx. Wala anak, may naalala lang ako. Sige na, at maghanda muna ako ng pagkain niyo. Makipaglaro muna kayo sa daddy niyo, okay? Bilin niya sa kambal. Okay po. Sabay na sagot ng dalawa. Ikaw, Nicholas, diyan ka na muna. Bantayan mo ang mga bata. Grabe ka naman sa akin. Pinakain mo pa talaga ako sa shark. Pwede namang pumunta sa ibang bansa lang. Nakasimangot nitong sabi. Ayaw mo pa nun? Nagkaroon ka ng adventure with a shark? Muli ay malakas siyang tumawa. Mabilis siyang nagpunta sa kusina para magluto ng masarap na pagkain para sa mag-ama niya. Masaya siya para sa mga anak. Sa wakas, nakilala na rin ng mga ito ang ama. Isang linggo lang nang pumupunta si Nicholas sa bahay ni na Pearl. Porsigido talaga itong makuha ang loob niya. Maaga pa lang naroon na ito sa kanilang bahay. Good morning. Flowers for the most beautiful woman I've ever met. And these fruits are for the kids. Nakangiting bati ng lalaki sa kanya. Pasok ka and thank you sa mga bulaklak. They're beautiful. Pasasalamat niya rito. Wala ba akong kisapisngi? Pambawi man lang sa sampal ng nakaraan. Sakit kaya nun. You deserve it. Basta mo lang akong hinalikan sa unang pagtatagpo natin after 4 years. Ano kasi na swerte? Makukuha ko rin ang matamis mong halik. Soon. Asa ka. Pumasok na sila sa loob ng bahay. Tulog pa ang mga bata dahil 6:00 pa lang naman ng umaga. Bakit nga palang aga mo? Halika, magkape ka muna. Pumasok siya sa kusina. Sumunod naman sa kanya si Nicholas. Gusto ko sana kayong ipasyal. Ayos lang ba? Bawal lumabas sa mga bata. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na sikreto na lang muna natin ang pagkakaroon natin ng anak? Gusto ko silang bigyan ng tahimik na buhay. Pearl, ayos lang naman na ipagsigawan ko sa buong mundo na anak ko sila. Who cares? At isa pa, I can protect them. And you. Nagtitimpla na siya ng kape para sa lalaki. Ibinigay niya yun dito pagkatapos. Nagtimpla naman siya ng chocolate drink para sa kanya at naupo na sa harapan ni Nicholas. I know, pero kasi natatakot ako sa sasabihin ng mga tao. Baka may iba to silang masasakit na salita kina Onyx at Opal. Hindi ko yata yung kakayanin. They were born outside marriage. Alam mo naman ang mga tao. Hinawakan nito ang kamay niya na nagbigay ng kilabot sa kanya. Don't worry. Nandito naman ako. Kasama mo na ako ngayon. Kaya wag mong iisipin ang sasabihin ng ibang tao, okay? Tumango siya sa sinabi ni Nicholas. Tama naman kasi ito. Bakit niya kailangang itago ang mga anak nila? Bakit niya pa kailangang isipin ang sasabihin ng mga tao? Okay, sige na nga. Gusto mo bang bantayan muna ang mga bata? May duty ako ngayon from 8 in the morning to 3 in the afternoon. Ayos lang naman sa'yo, di ba? Pwede bang hindi ka muna pumasok ngayon? Bala ko kasi sanang ipakilala kayo sa parents ko. I want to surprise them at alam ko magugustuhan kanila, lalo na mga bata. May duty ako at saka nakakahiya kung sasama pa ako sa inyo. It's your family, kaya labas na ako ron. Hey, your family too. Ikaw lang naman ang babaeng pakakasalan ko. Nagulat siya sa sinabi nito. Hilaw siyang tumawa. Hoy, huwag ka nga magbiro ng ganyan. Sabi mo, gusto mo lang ako. Bakit may kasal ka nang nalalaman dyan? Ang lakas ng kabog ng dibdib ni Pearl. Sa totoo lang, simula nang may nangyari sa kanila, hindi na ito nawala sa isipan niya. At alam niyang lihim niya itong minamahal. Kaya lang, ang layo ng agwat ng estado nila sa buhay.
Ang mga magulang niya ay sa probinsya nakatira at mga simpleng tao lang. Sinusuportahan niya pa rin ang mga ito. Pinatayuan ng bahay at binigyan ng pangkabuhayan. Alam din ng mga itong may anak siya. At dahil mabubuting magulang ang mga ito, ay hindi siya itinakwil o hinusgahan. Bagkus tinulungan pa siya ng mga ito maging matatag, kahit walang ama ang pinagbubuntis niya. Ang mga ito ang nagpadala kay Yaya Chona bago pa siya manganak, kaya nga lang, nagka-emergency ang ginang, kaya kailangang umuwi. Hindi ako nagbibiro. You can ask my mom. Alam niyang may special someone ako, at ikaw yun. Ask Finn too. Hinanap kita pagkatapos ng party niya. Ikaw ang special someone ko, Pearl. Seryoso nitong sabi. Nilapitan siya ni Nicholas. Nagkatitigan silang dalawa. Parang kinakapos na siya ng hininga dahil sa sobrang lapit ng kanilang mukha sa isa't isa. Mahal kita, Pearl. Maniwala ka sa akin. Ikaw lang ang babaeng hindi mawala sa isipan ko. Mayaman ka at isa lang akong simpleng doktor na may simpleng pamilya sa probinsya. Hindi ako nababagay sa'yo. Ani Pearl saka nag-iwas ang tingin sa lalaki. Walang mayaman o mahirap sa pag-ibig, Pearl. Ikaw ang tinitibok ng puso ko. Kaya sana bigyan mo ako ng chance na maipakita ko sa'yo na mahal kita. Nakikiusap ang mga mata nitong tanong sa kanya. Sige, I will give you a chance, Nicholas. Siguraduhin mo lang na hindi mo ako masasaktan. Naintindihan mo ba? Nakangiti niyang sabi rito. Yes, Doc. Sagot nito. Mahina siyang natawa, ngunit naputol din yon nang sakupin nito ang mga labi niya. Hahayaan niya ang sariling maging masaya kasama si Nicholas. Wala na siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Isang buwan na ring nanliligaw si Nicholas kay Pearl at matyaga pa rin siyang naghihintay sa magiging sagot nito. Hindi niya pa ipinapakilala ang mga ito sa mga magulang niya dahil naghihintay pa siyang sagutin siya nito. Para kasal na agad ang paplanuhin nila. May duty si Pearl, kaya siya muna ang nagbabantay sa mga anak nila. Nariyan naman si Tricia na umaalalay sa kanya. Si Finn naman, kasama si Esme sa World Health Conference sa Australia. Daddy, come here po! Tulungan mo ako mag-paint! Nakangiti na sigaw ni Opal sa ama. I'm coming, princess. Saan mo gusto magpinta? Nakangiti niyang tanong sa anak. Sa wall po, pwede po ba? Sa pader nitong kwarto niyo? Baka naman mapagalitan tayo ng mama niyo. Daddy naman eh. Hindi naman yung magagalit kapag ikaw. Sabi niya, love ka raw niya eh. Bulong ni Opal sa kanya. Talaga? Sinabi ng mama niyo yun? Opo. Narinig lang po namin, Daddy. Sagot naman ni Onyx. Okay. Gawin niyo ang lahat ng gusto niyong gawin, mga anak. I'm happy. Yes! Malakas niyang sigaw. Kaya naman dali-daling pininturahan ng kambal ang dingding ng kwarto ng mga ito. Maging siya ay nakipinta na rin. Makalipas ang 2 oras ay tapos na nga silang magpinta. Masayang-masaya na sana siya nang makita ang itsura ng silid. Napatampal siya sa kanyang noo. Lagot na tayo sa mama niyo nito. Ang dami nating kalat. Aniya sa mga anak. You clean up, Daddy. Inaantok na po kami. Sabi ni Onyx. Oo nga, Daddy. Happy ka naman po, diba? Sabi naman ni Opal. Sabay na nahiga ang dalawa sa kama. Binihisa na niya mga ito, kaya hinayaan niya ng matulog. Mahina siyang napabuntong hininga. Mukhang naisahan ako ng mga anak ko. Lagot ako mamaya kay Pearl nito. Bulong niya sa sarili at nagsimula ng ligpitin ang mga ginamit nila sa pagpipinta. Samantala, pag-uwi ni Pearl galing sa trabaho ay agad siyang nagpunta sa silid ng kambal. Nagulat siya sa tumambad sa kanya. May iba't ibang kulay ng pintura ang nagkalat sa sahig. Nang makita niyang pader, ay natampal niya ang noo. Ngunit naagaw ng isang drawing ang atensyon niya. Isa yung puso na may singsing sa ibabaw. May nakasulat sa gilid na Will you marry me, Pearl? Muli na namang bumilis ang pagtibok ng puso niya. Pearl, will you be my wife? My queen and my everything? Nagulat siya nang magsalita si Nicholas sa kanyang likuran. Nicholas? Nanginginig ang boses niyang tawag sa pangalan nito. I love you, Pearl. Mahal na mahal kita. Sana mahal mo rin ako. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Shh. Hindi naman kita minamadali.
Gusto lang talagang sabihin ko sa'yo na mahal kita at handa kitang pakasalan. Sa totoo lang, mahal kita, Nicholas. Simula nang may mangyari sa atin, hindi na kita nakalimutan pa. Kaya nga nasaktan ako nang marinig kong may fiancé ka na. Kaya ayokong malaman ng iba ang tungkol sa mga anak natin. Ayokong husgahan sila ng mga taong nakapaligid sa amin. Ang mahalaga lang naman sa akin, ikaw at ang mga anak natin eh. Bumuo tayo ng isang masayang pamilya. Oo, Nicholas. Handa akong pakasalan ka. I love you. Mahal na mahal din kita. Hinalikan siya ni Nicholas na agad niya rin namang tinugon. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay isinuot ni Nicholas ang engagement ring sa daliri niya. Perlas ang bato sa engagement ring niya. You're my precious gem, Pearl. Nakangiti nitong sabi. Salamat, Nicholas. Ikaw naman ang kulas ng buhay ko. Biro niya. Pearl? Malakas siyang natawa dahil sa naging reaksyon nito. Sa kabilang banda ay masaya si Nicholas na umuwi ng bahay para ibalita sa mga magulang ang dala niyang good news. Tamang-tama naman at nadatnan niya ang mga ito sa sala. Mom, Dad, I have good news for you. Masaya niyang sabi. Oh, anong good news yan, anak? At mukhang masayang-masaya ka. Tanong ni Mrs. Leopardo. Well, your wish is my command. Sinagot na ako ng babaeng pakakasalan ko. I will bring her here this Saturday. Kaya, Mami, ikaw na po ang bahala sa preparation. Gusto kong maramdaman niyang espesyal siya kapag ipinakilala ko na siya sa inyo. Mukhang nabihag ka na rin ni Cupido, anak ha. Mabuti naman kung ganon. Hindi na kita pipilitin pang ikasal sa iba. Biro ng ama niya. Kahit napilitin niyo ako, hindi pa rin ako magpapakasal sa babaeng hindi ko mahal, Dad. That's good to hear. Huwag kang mag-alala at kami na ng mami mo ang bahala sa lahat dito. Thank you so much, Daddy. Pasasalamat niya. Nakipag-usap pa siya saglit sa mga magulang niya. Ikinuwento ni Nicholas kung paano sila nagkakilala ni Pearl. Pero hindi muna niya sinabi na may anak na sila. Gusto niyang sorpresahin ng mga magulang. 2 araw pagkatapos kausapin ni Nicholas sa mga magulang, ay naisipan niyang puntahan si Pearl sa Sunrise Valley Medical Center para sabihin ang magandang balita. Nasa pediatrician area na siya nang may humila sa kamay niya. Nicholas, I'm happy at nakita kita rito. I miss you. Mapang-akit na wika ni Mia, ang babaeng ipapakasal sana ng mga magulang sa kanya. Hey, what are you doing here? Tanong niya. Nagulat siya nang bigla siya nitong yakapin. Didn't you miss me? Ganyan mo ba tratuhin ang fiancé mo? Fiancé? Hindi kita fiancé. May lakad pa ako. Hindi niya natapos ang sasabihin nang bigla na lang siyang halikan ni Mia sa labi. Nagulat siya kaya hindi agad siya nakagalaw. Nicholas? Mabilis niyang itinulak si Mia at nanlalaki ang mga matang lumingon kay Pearl. Pearl, that's not what you think. Paliwanag agad niya. Kitang-kita niya ang sakit sa mga mata ni Pearl. Who's that woman, Nicholas? Dapat hindi ka na nagpapaasal ng mga babae. Tayo ang ikakasal. Tayo ang nakatakda. Bakit ka pa ba naghahanap ng iba? Kaya ko namang ibigay ang lahat ng gusto mo. Singit ni Mia. Could you please shut up? Malakas na sigaw niya rito. Totoo bang ikakasal ka sa babae niyan? Tanong ni Pearl. Yes, I am his fiancé. Matagal na dapat kami ikinasal kung hindi lang siya nagpunta sa Russia para mag-aral. Matalim ang mga matang tiningnan niya si Mia. Tumakbo si Pearl papasok ng elevator at mabilis niya itong sinundan. Nicholas, come back here! Malakas na sigaw ni Mia pero hindi niya ito pinakinggan. Kailangan niya pang magpaliwanag kay Pearl. Mabuti na lang at naabutan niya si Pearl sa loob ng elevator. Pearl, listen to me, okay? Ako ang paniwalaan mo. Wala kaming relasyon ni Mia. It's true na ipapakasal sana ako sa kanya, pero hindi ako pumayag. Dahil that time, may nangyari na sa atin, at ikaw na lang ang laging laman ng isip ko. Paliwanag niya. Marahas nitong pinahid ang luha sa mga mata. Kung wala kayong relasyon, bakit kayo naghahalikan? Huwag mo akong utuin dahil nakita ko kayo naghahalikan. Hindi malabo ang mga mata ko. Let me correct you, Pearl. She kissed me. I didn't kiss her. And I would never kiss another woman except you. Sabi niya. Fine, naniniwala na ako sa'yo. Pero kapag naulit pa to, kapag nagpahalik ka ulit sa kung sino-sino babae, malalagot ka na sa akin.
pagbabanta nito sa kanya. Mahina siyang natawa. Hinding-hindi ko nahahayaan na may makahalik pa sa aking iba. Ikaw lang mahal ko. Niyakap niya si Pearl. Ayaw niya itong halikan dahil hinalikan ni Mia ang labi niya. Lilinisin na lang niya mamaya ang bibig. Magmumumog at magtututbrush siya para mahalikan niya si Pearl. Araw ng Sabado. Kabadong-kabado si Pearl nang sumakay sa sasakyan ni Nicholas kasama ang kambal. Excited sina Onyx at Opal na makilala ang mga magulang ni Nicholas. Hey, relax. Hindi ka naman kakainin ni na mommy at daddy. Matutuwa pa mga ngayon kapag nakita ka. Pagpapagaan ni Nicholas ang loob niya. Hindi mo naman sa akin may aalis ang mag-alala, lalo na at mga magulang mo ang kaharap ko. You're beautiful, and I love you so much. Yan lang ang isipin mo, okay? Thank you. Hinalikan niya sa labi si Nicholas. Nginitian siya nito bago pinaandar ang sasakyan. Makalipas lang ang ilang sandali ay nakarating na sila sa bahay ng mga ito. Let's go inside. Hinawakan nito ang kamay niya habang buhat si Opal. Si Onyx naman ay nakahawak sa kamay niya. Pagpasok nila sa malawak na garden ay nakita niya ang mga magulang ni Nicholas. Good evening, Ma'am, Dad. Bati ng lalaki sa mga magulang sabay halik sa pisngi ng mga ito. Good evening naman sa iyo, iho. Pwede mo ba silang ipakilala sa amin? Nakangiting sabi ni Mrs. Leopardo. Of course, Ma'am, Dad. Ito nga pala ang babaeng bumihag sa puso ng anak niyo at ang babaeng ihaharap ko sa Diyos para makasama sa habang buhay. Si Pearl. And of course, ang sorpresa ko sa inyo. Ang mga anak namin, ito si Onyx at ito naman si Opal. At ito naman ang mga magulang ko. Ang mami ko, si Mariam. And my daddy, Rustam. Kids, say hi to your lolo and lola. Pagpapakilala ni Nicholas sa kanila. Good evening po, ma'am, sir. Magalang niyang bati. Hi po, lolo and lola. Nice meeting you po. Bibong bati naman ang kambal sa mga ito. Oh my goodness! Hindi ako makapaniwala. Sa sorpresa mong to, anak. May mga apo na tayo, Rustam! Sigaw ng mami ni Nicholas. Ako rin, ma'am. Hindi ko nakalang may anak na pala kami ni Pearl. Mabuti na lang at muling nagtagpo ang landas namin. Yeah, nice meeting you. Mabuti naman at sa wakas nahanap ka na rin ang anak namin. Yang kaligayahan niya sa piling mo. And please, call me Daddy. And my wife, call her Mommy. Magiging parte ka na rin ng pamilya namin. Nakangiti na sabi ni Mr. Leopardo kay Pearl. Nakahinga siya ng maluwag dahil sa sinabi nito. Maraming salamat po, Dad. Pumiyok pa siya nang sabihin ng Dad, kaya naman nagtawanan ng lahat. Halina kayo sa hapag. Sa amin muna tatabi ang mga apo namin. Sabi ni Mommy Marian. Lola, gusto ko po ng ice cream. Paglalambing ni Opal sa abuela. Of course, may ice cream sa fridge. Nako, mabuti na lang at nagpabili ako. Ang gwapo at ang ganda ng mga apo ko. Kamukha niyo ang daddy niyo nung baby pa siya. Oo nga, Han. Kung hindi lang brown ang buhok nila, isipin kong bumalik sa pagkabata si Nicholas. Komento naman ni Daddy Rustam. Kailan pala kami mamamanhikan sa inyo, Iha? Tanong ng ginang. Hindi pa po namin napag-uusapan ni Nicholas, Mommy. Ay, dapat ay madaliin na ang kasal nyo, lalo na at may mga anak na kayo. Gusto kong ikabit na ang leopardo sa pangalan ng mga apo ko. Ma'am, don't worry, next week mamamanhikan na tayo sa kanila. And after that, magpapakasal na agad kami ni Pearl. Gusto kong sundan ang kambal. Biro ni Nicholas. Nicholas! Pulang-pula ang mukha ni Pearl dahil sa hiya. Mabuti pa nga, Iha. Habang bata pa kayo, padamihin nyo na ang mga anak nyo. Don't worry, babantayan namin ang kambal. Sabi ni Mami Mariam. Okay, bibilisan po namin ang paggawa, Mami. Ani Nicholas. Napaigik ito ng kurutin niya ito sa tagiliran. Marami pa silang pinagkwentuhan. Hindi na rin sila pinauwi pa ng mga magulang ni Nicholas at gusto na ng mga itong makasama ang mga apo. At ang isang gabing pagtulog doon ay naging isang linggo. Araw ng linggo at aalis na sila papuntang Quezon Province. Doon nakatira ang mga magulang ni Pearl. Tinanggap sila ng maayos sa mga magulang ni Pearl. Maging ng mga kapatid nito, masaya siya nang ibigay ng mga magulang ni Pearl ang basbas sa kanila. Nicholas, pwede bang kausapin kita sandali? Tanong ni Tatay Lorenzo sa kanya. Ito ang ama ni Pearl. Opo, Tay, ano po ba yon? Tanong niya rito. Maraming pinagdaanan ng anak ko. Matalino siya, maganda at mabait. Madaming nanliligaw na mayayaman sa kanya noon.
Pero mas inuna niya ang pag-aaral, ang abutin ng pangarap niya. Hindi niya kami pinabayaan nang makapagtapos na siya. Kaya naman ang malaman naming buntis siya at wala siyang ipinakilalang ama sa amin, tinanggap pa rin namin, kahit nasasaktan kami para sa kanya. Gusto ko lang sabihin sa'yo na sana huwag mong sasaktan ang anak ko. Hindi man kami mayaman, pero hindi kami magpapaapak sa mga mayayaman. Seryosong paalala sa kanya ni Tatay Lorenzo. Sorry po, Tay, kung wala ako sa tabi ng anak niyo nung panahong kailangan niya ako. Pero wag po kayo mag-alala. Dahil mahal na mahal ko po si Pearl at hindi ko siya sasaktan. Pangako ko po yan sa inyo. Pangako niya kay Tatay Lorenzo. Tinapik nito ang balikat niya. Makalipas nga ang 1 buwan, ay ikinasal sa Quezon Province sina Nicolas at Pearl. Naging saksi ang mga taong mahal nila sa kanilang pag-iisang dibdib. Makalipas ang 5 taon. Mahigpit na niyakap ni Nicolas ang asawa. Nagluluto ito sa kusina. Tulog pa ang kambal at ang kanilang bunsong anak na si Nico. Pagkatapos nilang maikasal, ay nabiyayaan agad sila ng anghel na nadagdag sa kanilang pamilya. Good morning, wife. Ang bango mo naman. Hinalikan at inamoy niya ang leg ng asawa. Good morning, hubby. Nagluluto ako. Mamaya ka na maglambing. Saway nito sa kanya. Mamaya, mga anak na natin ang lalambingin mo. Out of place na naman ako mamaya. Sus, pati ba naman ang mga anak natin pagsaselosan mo? Gabi-gabi naman kitang pinagbibigyan na. Gusto mo bawasan ko? Bantang biro nito. Wifey? Malakas na natawa si Pearl sa naging reaksyon niya. Ang hilig talaga nitong ibuli siya. Hinalikan na lang niya ito sa labi. Ilang sandali pa, bumaba na ang kanilang mga anak at sama-sama silang kumain. Okay, magdasal muna tayo. Papa, lead the prayer. Utos ni Pearl sa anak. Lord, thank you for this day, for the life you've given us. Thank you for the food and for the good health. Huwag niyo po sana kaming pababayaan at sana po always kaming kompleto at masaya. Thank you, Lord. Amen. Sabay-sabay na nga silang kumain. Nagkatinginan sila ni Pearl. I love you, wifey. Sabi niya rito. I love you more, hubby. Tugon nito na nagpataba ng kanyang puso. Makalipas pa ang ilang taon, ay mas lalong naging matibay ang pagmamahalan ng pamilya Leopardo. Si Pearl, nagkaroon na ng sariling klinik dahil gusto ni Nicolas na hindi napupuyat ang kanyang asawa. Habang si Nicolas naman ay patuloy sa pag-expand ng Leopardo Real Estate Company na hinahawakan niya. At ang kanilang mga anak ay palaging nangunguna sa paaralan, kaya proud na proud sila sa mga ito. Kahit ano pa mang pagsubok ng panahon sa kanilang pamilya, ay kanilang kakayanin. Basta nasa piling sila ng isa't isa. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod.